Maayong adlaw mga mahal! For today's vid, tayo ay pupunta sa Quiapo para ipadala yung malalaking picture frames namin dito sa bahay. Dahil hindi nga talaga ako basta-basta nakakauwi ng Romblon at mahirap din talagang bitbitin ang mga frames dahil sa malalaki nga ang mga ito, lalo na yung akin. Kahapon, niyaya ko si ate na punta kami ng Quiapo. Nung una, ayaw pa nga niyang maniwala kasi baka anong oras na naman daw ako magising. Dahil nung nakaraan, niyaya ko rin siya. Pagka next morning nun, bigla kaming tinamad, kaya hindi na natuloy. So ngayong araw, tuloy na talaga. Yung una naming binalot ni ate is yung picture ko na naka-yellow gown. Ito talaga yung pinakamalaking frame na ipapadala namin. Kaya dito rin talaga kami natagalan. Binuksan ko kasi ito nung na-receive ko. Parang 4 months ago yata. I-display ko sana ito dito sa sala namin. Eh ang sabi ni mama, mas maganda raw kapag naka-display itong picture ko na to dyan sa bahay namin sa Romblon. Kaya ayon, after ko siyang mabuksan, tinago na lang muna namin. Para kung sakaling makauwi ako ng Romblon, bibit-bitin ko na lang. Pero, nung makauwi ako last January sa Romblon, hindi ko rin nabit-bit. Kasi na-realize ko, malaki pala talaga. 5 pirasong frames nga pala itong ipapadala namin ni ate. Isang double XL, isang large, at 3 medium size. Nilagyan na rin ni ate ng tali para mas nakasisiguro kami na pagdating neto sa Romblon, walang damage. Pagkatapos naming balutin ang mga frames, nagbihis na kami. At ngayon, kami ay paalis na. Hindi pa nga kami nakababa agad kasi hindi namin naabutan yung elevator. So naghintay pa kami halos 3 minutes lang naman. Buhay. 4-seater nga lang pala yung binook naming grab car. Kaya pagkakita sa amin ni kuya, medyo nagulat siya dahil may dala kami. Nakalimutan ko kasi sabihin sa kanya na may package kaming dala. Pero hindi naman ito mabigat. Magaan lang naman ang mga ito. Dahil mga frames lang naman ang mga dala-dala namin. Habang nilalagay nga ni kuya sa kanyang compartment, parang hindi siya happy. Pero baka pagod lang siguro si kuya. Medyo mahaba-haba pa yung biyahe namin, gawa ng traffic, so natulog na lang muna kami sa car. Tapos pagising namin, traffic pa rin. At ang layo pa rin namin. Kahit malapit lang din talaga yung pupuntahan namin, mas natatagalan lang talaga yung biyahe dahil sa traffic nga. At isa pa, araw pa ng Sabado. Hindi maiiwasan na maraming mga sasakyan ang bumabiyahe. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe, nakarating na rin kami. Napahaba rin talaga yung tulog ko sa car dahil nga sa traffic. Pagdating namin, humingi na ako agad ng papel na fill upan. Nilagay ko lang yung name ni mama or ni ate bilang receiver. Tsaka yung number nila. Anyway, sa Sibuyan Express Forwarding nga pala kami nagpadala. Sa Mabuhay Padala Center talaga ang bet ko magpadala. Eh ang sabi naman ni ate, masanay daw sila magpadala sa Sibuyan Forwarding. Hello po. Pag dalawa po ba yung padalawa, kailangan dalawa din yung po. Magkano yan? Titingnan naman yun. Kuya. Dahil first time ko nga magpadala dito sa Sibuyan Forwarding Quiapo branch, ang dami ko pang mga tanong kay ate. After kong maibigay sa staff yung papel na finilapan ko, ang sabi ni kuya, maghintay lang daw muna kami. So umupo na muna kami sa may gilid para makapagpahinga na rin kahit papano. At may nakita pa akong aquarium, na-amaze talaga ako sa iba't ibang kulay ng mga isda. Para ba ngayon lang siya nakakita ng ganyang mga isda? Habang naghihintay kami, nilagyan na muna ni ate name of receiver yung mga frames. Halos mag 15 to 20 minutes na yung paghihintay namin. Pero hindi pa rin kami binabalikan ni kuya. So hinayaan ko na lang muna siya at baka siya ay busy lang. Minsan pa naman, pag feel kong naghihintay na ako ng matagal, ang hilig ko pa namang magreklamo. Tinitingnan ko nga ang mga ginagawa ng bawat isa dito sa loob ng Sibuyan Forwarding. At nung pagtingin ko sa maliit nilang office, may nabasa akong karatula na may nakasulat na, "It is our pleasure and duty to serve you better with a smile." Pero mukhang nakalimutan na yata kami ni kuya. Nung nainip na ako sa paghihintay, tumayo na ako at lumapit sa isang staff na babae. At ayun na nga, siya na yung nag-assist sa akin. Nagtanong pa nga siya sa akin kung hindi ko ba raw sinabi doon sa lalaking staff na magpapadala ako. Ang sabi ko lang sa staff na babae, sabi kasi ni kuya, maghintay lang daw kami. Baka nakalimutan na po siguro niya kasi sa sobrang busy din. At dahil okay na, nag-proceed na ako sa counter para magbayad ng shipping fee. Para pag pinick up na ni mama sa Sibuyan Forwarding doon sa Romblon, wala na silang babayaran. Sa tinagal-tagal ng panahon na nakatambay sa kabilang kwarto yung malaki kong picture frame, na ipadala na rin sa Romblon sa wakas. Tapos, after nilay ka mo. Baka sabay yan bukas. Monday ang mag. Hay, salamat! Natapos na rin. So yun lang. Thank you for watching. For more updates, don't forget to follow. Bye-bye! Mwah!